Hindi ganong maingat si Donald Trump pagdating sa kanyang yaman. Kung mayroon mangro, siya ay isang tagapagdala ng kasayahan. Ang kanyang ari-arian sa Palm Beach ay isang tunay na kastilyo para sa makabagong kaharian. Mas sa Masilaga, siya ay may-ari ng Seven Springs, isang malawak na ari-arian na higit na nagiging katulad ng isang maliit na baryo kaysa sa isang bahay. At pagdating sa paglalakbay, hindi kontento si Trump sa pangkomersyal na paglipad tulad ng iba sa atin. Siya ay may-ari ng kanyang sariling privating jet na nagkakahalaga ng $100 million. Pero tungkol sa kasayahan, siya ay dating may Lamborghini Diablo sa kanyang garahe at isang personal na ginto na motorsiklo, isang bagay na mahirap isipin ngunit hindi matatanggihan. At natin ating suriin ng mas malapit ang kanyang masayang pamumuhay at yaman ng Presidente Trump. Ang net worth ni Donald Trump ay pinag-uusapan ng marami. Bagaman hindi tiyak kung magkano talaga ang kanyang pag-aari, ang mga tantiya mula sa iba't ibang pinagmulan ay nagpapahiwatig ng mga halaga na umaabot sa 5.8 bilyon hanggang 6.68 bilyon. Gayunpaman, madalas na sinasabi ni Trump na mas mataas kaysa sa mga tantiya ang kanyang yaman. Noong Nobyembre 4, 2024, tinatantya ng Forbes ang net worth ni Donald Trump sa 5.6 bilyon, isang pagtaas na 1.9 bilyon mula 2016 at 3.1 bilyon mula 2020. Sa kabilang banda, iniuulat ng Bloomberg na maaaring umabot sa 6.61 bilyon ang yaman niya. Karamihan ay mula sa sektor ng real estate. Ang mga pagkabigong ito sa mga tantiya ay sanhi ng iba't ibang halaga ng mga ari-arian at personal na pagpapahalaga sa tatak ni Trump. Dito ito kung saan nagiging interesante ang mga bagay. Ang mismong si Trump ay medyo na-entertain ng konti sa mga numero na ito. Ayon sa kanya, ang kanyang yaman ay depende sa merkado, opinyon ng publiko at maging sa kanyang estado ng kalooban sa partikular na araw. Ipinahayag niya na ang kanyang net worth ay maaaring magbago batay sa kanyang mood. Noong 2015, ilang sandali bago tumakbo sa pagkapangulo, inilabas ni Trump ang isang pahinang financial statement na naglalaman ng kanyang net worth na $8.7 billion. Gayunpaman, itinutanggi ng Forbes ang kanyang pahayag na $9 billion. Ini-estimate na mas malapit ito sa $4, $1 billion. Noong Agosto ng 2023, ang Attorney General ng New York, si Letitia James, ay nag-akusa sa korte na si Donald Trump ay nagpapahalaga ng kanyang yaman. Ayon sa kanya, mula 2011 hanggang 2021, nag-overstate si Trump ang kanyang net worth na iniulat sa mga halagang nagvavari sa pagitan ng $812 million hanggang $2.2 billion kada taon. Inireklamo rin niya si Trump ang Trump Organization at ang mga anak nito sa mahigit sa 200 kaso ng pandaraya sa pamamagitan ng pagrepresenta ng mga assets sa hindi wasto na paraan. Sa kasalukuyan, ang yaman ni Trump ay standout, lalo na sa mga presidente ng US. Hindi lamang siya nakalista sa 473rd lugar sa Bloomberg list ng pinakamayayaman sa mundo, ngunit ang kanyang net worth ay naglalagay sa kanya ng mataas kaysa sa mga dating presidente ng US tulad ni Barack Obama at Bill Clinton. Habang si Obama ay may halos 40 million at si Clinton ay may mga 80 million, ang yaman ni Trump ay nasa ibang antas. Baka hindi nasa parehong kategorya tulad ni Elon Musk o Jeff Bezos, ngunit sapat upang makakuha ng mas maraming golf courses kaysa sa kanyang magagamit gawin sa buong buhay niya. At pagkatapos, may interest din siya sa real estate. Sa katunayan, dito talaga nangunguna ang yaman ni Trump. Mula 1983 hanggang 2019, ang pangunahing tahanan ni Donald Trump ay matatagpuan sa isang triplex apartment sa tuktok ng Trump Tower sa Manhattan. Ang apartment na ito, na idinisenyo ni Angelo Donghia, ay pinapalamutian sa estilo ni Luis XIV. May mga ginto na mebel, marmol na mga kagamitan, fresco ceilings at mga kandilang kristal. Noong 2017,
Itinayang ng Forbes ang halaga ng espasyong ito na 11,000 square feet sa $64 million. Noong 2019, inilipat ni Trump ang kanyang pangunahing tahanan sa Mar-a-Lago sa Palm Beach, Florida. Ang kahangahangang historikong ari-arian na may sukat na 62,500 square feet ay may lawak na 17 acres at mayroong 126 kwarto. Unang itinayo ni Marjorie Merriweather Post noong dekada ng 1920, ito ay muling ipinagkaloob sa National Park Service upang maglingkod bilang Winter White House. Gayunpaman, ang mataas na gastusin para sa pangangalaga ay humantong sa pagbalik nito sa Post Foundation noong 1981. Kinuha ni Trump ang Mar-a-Lago noong 1985 at nagsimulang manirahan doon. Noong 1994, nagpasiya si Trump na ang kadakilaan ng Mar-a-Lago ay karapat-dapat ibahagi at ginawang Mar-a-Lago Club ang lugar, isang eksklusibong club para sa mga kasapi na nag-aalok ng mga kwarto para sa bisita, isang spa at iba't ibang mga amenidad. Maaring makipag-ugnayan ng mga kasapi, tamasahin ng mataas na uri ng kusina at sa swerte makakakita ng personal si Trump na nagtataglay ng isang partikular na kwarto sa pag-aari. Gayunpaman, nagsimulang magkaroon ng komplikasyon. Noong 1993, bilang bahagi ng pagsasalin ng Mar-a-Lago sa isang club, pumirma si Trump ng isang kasunduan sa lungsod ng Palm Beach. Ayon sa kasunduang ito, hindi na maaaring ituring na pribadong tahanan ang Mar-a-Lago. Ang sino mang nagtataglay doon, kabilang si Trump, ay hindi maaaring manatili ng higit sa 3 linggo ng sunod-sunod kada taon. Noong Setyembre 2019, opisyal na pinili ni Trump at ng kanyang asawang si Melania ang Mar-a-Lago bilang kanilang pangunahing tahanan. Ipinagpalit ang New York para sa bagong address na ito. Ang pagsisimula na ito, gaya ng maaari mong isipin, ay nagdulot ng epekto. Nagtatanong ang mga tao kung nakalimutan na ba ni Trump ang kasunduan. Gayunpaman, hindi lamang ang Mar-a-Lago ang usapin sa diskusyon. Nag-usap din tungkol sa kanyang sahod na pangulo o mas maigi ang sahod na hindi niya tinanggap. Si Donald Trump ay tumatanggap ng sahod na pangulo na $400,000. Ngunit pinili niyang i-donate ito sa iba't ibang departamento at proyektong federal. Kasama dito ang serbisyo ng mga pambansang park, kagawaran ng edukasyon at kagawaran ng kalusugan at mga serbisyong pantao. Ang hakbang na ito ay naaayon sa pangako ng kampanya noong 2015, kung saan ipinangako niyang i-give up ang kanyang sahod kung siya ay mahalal. Nagsimula siyang mag-donate trimestrally noong Abril ng 2017. Nagsimula sa $100,000 para sa serbisyo ng mga pambansang park at patuloy na nag-aambag sa iba pang federal na ahensya sa kanyang panunungkulan. Noong 2019, inalaan ni Trump ang kanyang sahod para sa ikatlong quarter sa kagawaran ng kalusugan at mga serbisyong pantao upang tumulong sa laban sa krisis ng opioid. Noong 2020, inilaan niya ang kanyang sahod para sa unang quarter para sa parehong departamento, layuning punduhan ang mga bagong tratamento para sa COVID-19. Hindi siya tumigil doon. Ang sumunod na recipient ay ang kagawaran ng edukasyon kung saan itinaguyod niya ang isang STEM camp para sa mga bata. Ang kanyang donasyon ay nag-encourage sa mga mag-aaral na mas mag-explore sa agham, teknolohiya, inhinyeriya at matematika. Bukod dito, suportado niya ang pagpapanatili ng kasaysayan ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pagbibigay para sa pagsasaayos ng mga historical battlefield. Ginamit ng serbisyo ng mga pambansang park ang mga donasyon na ito para sa pag-aayos ng mga daan at pagsasaayos ng infrastruktura na nagpapahusay sa seguridad at pagiging inviting ng mga lugar na ito upang ang mga bisita ay makipag-ugnayan sa nakaraan ng bansa. Kaagad namang nakaalam ang PolitiFact sa mga aksyong ito. Sinuri ng site ng fact-checking ang donasyon sa sahod ni Trump bilang natupad na pangako, nakatumbas ng isang 5 bituin na rating sa politika.
Ang karamihan sa yaman ni Trump ay nagmula sa mga investment sa real estate tulad ng mga hotel, casino at golf course. Bukod dito, tumanggap siya ng suporta sa pinansyal mula sa kanyang ama, isang kilalang developer ng real estate, sa pamamagitan ng mga regalo, utang at mana. Kumita rin si Trump sa mga produkto ng tatak na Trump tulad ng mga Thai, steaks at pati na ng mga test ng ihi. Ang Trump Steaks ay isang tatak ng karne na inilunsad ni Donald Trump noong Mayo 2007 at eksklusibong ipinagbili ng The Sharper Image at QVC. Gayunpaman, dahil sa mahinang benta at hindi nasunod na inaasahang mga resulta, itinigil ng The Sharper Image ang pagbebenta ng Trump Steaks lamang 2 buwan mamaya, noong Hulyo 2007. Ang mga steaks ay sertipikado ng USDA Angus at ibinebenta sa mga pakete na nagkakahalaga mula $119 hanggang $919. Ang pinakamura na pakete ay kasama ang 2 ribeyes, 2 filet mignons at 12 burgers. Bukod dito, mayroon ding isang $1,037 na gift card para sa Trump Steak na lahat ay inipresenta sa slogan, ang pinakamalaking steak sa mundo. Itinampok si Donald Trump sa pabalat ng katalogo ng The Sharper Image noong Hunyo 2007 upang itaguyod ang mga steaks at inilunsad ang produkto sa QVC noong Hunyo 5, 2007. Bukod sa mga steaks, kumita rin si Trump mula sa iba pang mga produkto ng tatak tulad ng mga Thai. Bago paghaluin ang politika sa personal na interes, abala si Donald Trump sa pagkokonekta ng kanyang tatak sa iba't ibang produkto tulad ng mga personal na vitamin vodka, mga eksklusibong steaks mula sa The Sharper Image at marangyang mga bronze candelabra. Noong 2009, itinatag niya ang The Trump Network, isang kumpanya na nagbebenta ng mga vitamin at mga kit ng personal na pagsusuri. Anumang nagpahayag na mapapabuti ang kalusugan, isang kilalang produkto ay ang urinal test kit na di umano'y ay nag-a-adjust ng mga dagdag suplemento sa pangangailangan ng bawat kliyente. Ang mga customer ay nagpapadala ng mga sample ng ihi para sa pagtanggap ng isang kustomisadong ulat sa kalusugan at isang pakete ng bitamina na itinalaga ng isang hiwalay na laboratorio. Batay sa mga resulta, lumikha ng 48 magkakaibang formula ng bitamina. Isang dating bersyon ng website ng The Trump Network ay nagpapahiwatig na ang pribadong pagsusuri at isang buwang supply ng kustomisadong bitamina ay nagkakahalaga ng $139.95. Ang pagsusuri ulit ay available para sa $99. $95 plus ang halaga ng pagpapadala. Inirerekomenda ng kumpanya na gawin ang pagsusuri bawat 9 hanggang 12 buwan. Bagaman maaaring questionable ang siyensya sa likod nito, ang pag-associate ng pangalan ni Trump ay mahalaga para sa pagpapalakas sa Ideal Health. Sinabi ng mga dating profesional sa marketing na malaki ang pag-unlad ng kumpanya matapos ang pagbabago ng brand. Noong una, binanggit ko ang kita ng presidente. Gayunpaman, ito lamang ay nagpapakita ng maliit na bahagi ng mga bagay na kasama sa katungkulan na ito. Ang pagiging presidente ay hindi lamang tungkol sa isang sahod. Kabilang dito ang isang hanay ng mga panghabambuhay na benepisyo. Tuklasin natin ang mga pribilehiyo ng pagkapangulo ni Trump. Bilang pangulo, nakapagpatamis si Donald Trump ng isang kakaibang kaginhawahan at suporta upang mapadali ang pagganap ng kanyang mga tungkulin. Sa gitna ng karanasang ito ay ang White House kung saan nanirahan at nagtrabaho si Trump at ang kanyang pamilya. Ang lugar na ito ay hindi lamang tirahan ni Trump. Ito ay isang command center, isang tunay na bastion. At sa totoo lang, isang pagmamahalan para sa isang trabaho na karaniwang napaka-stresado, ngunit itigil muna natin ang walang katapusang mga pulong at mga desisyon sa isang sandali. Isipin natin ang nakakapagpaginhawang mga aktibidad.
Mayroon itong isang pribadong sinehan na may 51 upuan, isang bowling alley, isang billiard room at isang golf course. Para sa mga outdoor activities, may basketball court, tennis court at isang malawak na hardin para sa mga walk-at events. Pagdating sa kainan, ang isang indoor restaurant ay nagbibigay ng lahat ng pangangailangan sa pagkain na may isang team ng mga skilled chefs na handang magluto mula sa pang-araw-araw na pagkain hanggang sa formal na hapunan. Bilang dagdag, ang marangyang buhay ay nangangailangan ng pangangalaga sa kalusugan. Isang personal trainer ay palaging available upang tiyakin na magkaroon siya ng workout session sa pagitan ng kanyang iba't ibang mga pulong. At hindi natin makakalimutan ang buong oras na team, binubuo ng mga kasambahay, katulong at maintenance staff. Lahat sila ay nakatuon sa siguraduhing ang bawat sektor ng Bahay Puti ay maayos na gumagana. Mula sa biglang press conference hanggang sa impromptu dinner kasama ang mga dayuhang leader, sila ay nagtataguyod ng maayos at handa para sa anumang pangyayari. Kapag kailangang lumipad ang Pangulo, ginagawa niya ito ng may estilo. Ang kanilang pangunahing transportasyon ay ang Air Force One, isang custom Boeing 747 na ginagampanan bilang opisina at mobile base. Ang iconic na eroplano na ito may dekorasyon ng mga insignia ng Estados Unidos ng Amerika, bandila ng bansa at presidential seal ay laging handa na magdala sa kanya kahit saan sa mundo. Sa loob, ang espasyo ay maluwag na may higit sa 4,000 square feet na binabaha sa 3 palapag, kasama ang isang presidential suite, isang maluwag na opisina at isang conference room. Sa oras ng emerhensya, mayroon ding kumpletong medical suite na may isang doktor na magagamit. Dahil sa hindi lang isa kundi 2 kusina, ang eroplanong ito ay kayang magbigay serbisyo sa hanggang 100 katao, mula sa Pangulo hanggang sa service secret at media, tagapagsanggalang ng lahat na mapakain ng maayos at handang kumilos. Sa huli, mas mahusay ang diplomasya kapag walang nagugutom. Gayunpaman, hindi lahat ng paglalakbay ay nangangailangan ng paggamit ng fortalesa na ito sa langit. Para sa mga mas maikling biyahe, umaasa ang Pangulo sa Marine One, isang helikopterong laging handang magbigay ng mabilisang transportasyon kahit sa labas ng bansa. Sa lupa, naglalakbay siya sa Presidential Motorcade, binubuo ng armadong limusin na ino-operate ng service sekreto at nilagyan ng advanced security features para sa ligtas na biyahe. Isang team ng mga ahente ng service sekreto ang nagbabantay sa kanya sa lahat ng oras, sa pribado man o pampublikong okasyon. Itinatag ang service sekreto noong 1865 upang labanan ang peking salapi, subalit nagsimula itong magprotekta sa mga pangulo pagkatapos ng pagpatay kay McKinley noong 1901. Trabaho ang mahusay na grupong ito nang malapit sa mga federal, estado at lokal na ahensya, nakikipagtulungan sa Metropolitan Police, US Park Police at military units upang makakita ng bomba at tumugon sa mga emerhensya. Sa mga biyahe ni Trump, nagtutulungan ang mga team ng service sekreto sa mga lokal na autoridad upang matiyak ang pinakamataas na pamantayan ng seguridad. Maliban sa seguridad, tumatanggap ang Pangulo ng eksklusibong medical care mula sa White House Medical Unit na may mga doktor at nurse on-call 24/7, handang alagaan siya at ang kanyang pamilya. Kasama sa maraming pribilehiyo, sinasariwa ng Pangulo ang mga eksklusibong kaginhawahan tulad ng pribadong retreat sa Camp David sa Maryland, isang tahimik na ari-arian para magpahinga malayo sa publiko. Sa White House, posible ang mag-dinner sa eksklusibong Navy Mess and Wardroom, isang space para sa formal na pagkain na matatagpuan sa West Wing na itinataguyod ang tradisyon ng presidente. Taon-taon,
Tumatanggap ang presidente ng isang tax-exempt $50,000 fund para sa personal at opisyal na gastusin kasama ng $100,000 na travel fund at $19,000 na entertainment fund para sa official obligations. Ang mga pondo na ito ay naglilingkod sa mga pangangailangan ng publiko at pribado, nagbibigay sa presidente ng kakayahang pamahalaan ang mga hinihinging responsibilidad ng pwesto. Kapag may bagong pangulo na kumukuha ng pwesto, may option siyang makatanggap ng hanggang sa $100,000 para i-redecor ang White House. Maaring i-personalize ng unang pamilya ang mga pribadong espasyo sa upper floors. Piliing magdagdag ng bagong pintura, furnitures, wall decors, at beddings. Karaniwan, ang unang dama ang nangunguna sa proseso ng pag-aayos, kadalasang sinasamahan ng isang interior designer. Sa koordinasyon ng White House Curator, sila ay nagtrabaho upang gawing cozy ang lugar nang hindi naaapektuhan ang mga historical elements. Ang redecoration budget na ito na itinakda ng Kongreso mula sa ikalawang termino ni Bill Clinton ay limitado sa $100,000 bawat term, bagamat hindi kinakailangan na gamitin ng first family. Sa katotohanan, maraming presidente ang hindi gumamit ng pondo ng anuman. Halimbawa na lang sa mga Obama, nag-abstain sila sa pondo at kahit tinanggihan ang mga private donations, pinili nilang sagutin ang lahat ng updates gamit ang kanilang sariling pundo. Pareho rin, ang anumang unang pamilya ay may opsyon na sagutin ang kanilang sariling gastusin, ngunit dapat sumunod sa matitinding patakaran upang mapanatili ang historical features ng White House. Ang mga Trump, gaya rin ng kanilang mga nagsilbing presidente bago sila, ay nagkaroon din ng pagkakataon na magbayad mula sa kanilang sariling bulsa para sa mga gastusin. Gayunpaman, kahit na kanilang pinapasan ang mga gastusin sa kanilang sariling account, mayroong isang set ng mga alituntunin na dapat sundin upang tiyakin na wala o hindi magiging mga aksidenteng pinsala sa mga painting mula sa mga nakaraang siglo o ang kapalit ng mga bagay na walang kasing halaga. Bawat pangulo ay iniwan ang kanilang marka sa Bahay Puti sa kanilang sariling paraan. Halimbawa, nagdagdag ang mga Kennedy ng isang swimming pool, isinama ni Nixon ang isang bowling lane at ginawang court sa basketball ni Obama. Ang mga malaking pagbabago tulad nito ay nangangailangan ng formal na pag-apruba, ngunit ang mga ito ay nananatiling mga matagalang paalala ng panahon ng bawat pamilya sa Bahay Puti. Habang si Pangulong Trump ay nag-e-enjoy ng kanyang bakasyon, isang pribilehiyo na madalas na nagdudulot ng pagtatalo para sa mga pangulo ng Estados Unidos. Mula nang dumalaw si Ulysses S. Grant sa Martha's Vineyard noong 1874, ang islang iyon ay naging paboritong retreat para sa mga presidente tulad nina John F. Kennedy, Bill Clinton at Barack Obama. Siyempre, kapag ang isang presidente ay nagbabakasyon, hindi ito kailanman ganap na simpleng pagsusuot ng sunglasses at pagtatamasa ng limonada sa tabing dagat. Ang mga bakasyon ay dumarating kasama ang kanilang mga sariling drama. Karaniwan, ang publiko ay mahilig magsaliksik sa mga pag-e-escape na ito gaya ng kanilang pagtanggap sa mga pagbabago sa patakaran, nagmamalasakit sa bawat laro ng golf at bawat milya ng pagsasakay sa eroplano. Kahit na ang isang presidente ay nagpapahinga sa ilalim ng araw, may mga mata sa bawat dako at opinyon na dumadating. Bawat pangulo ay hinaharap ang hamon ng pagbabalanse ng kanilang mahirap na tungkulin kasama ang pangangailangan ng kanilang sariling pahinga. Maaaring mataas ang mga inaasahang pampubliko na may ilan na naniniwala na dapat laging nasa oras ang mga presidente. Si John Adams, halimbawa, ay hinamon sa paggugol ng oras kasama ang kanyang may sakit na asawa gayon din sa kanyang personal na obligasyon. Ang mga presidente ay nag-take ng mga iba't ibang haba ng pahinga.
Ang 4 na buwang pagsasarado ni James Madison noong 1816, malapit sa pagtatapos ng kanyang termino, ay isa sa pinakamahabang sa kasaysayan ng Estados Unidos. Ngunit hindi laging payapa ang bakasyon. Si kawawang James Garfield ay literal na binaril habang lumalabas ng Washington para sa isang bakasyon. Ang ilang pangulo ay kritisado sa pagkuha ng mahabang o mamahaling bakasyon, kagaya ni Theodore Roosevelt na labis na iniibig na makatakas sa ingay ng Washington sa mahabang hunting trips na hindi pumasa sa panlasa ng madla. Iniisip ng mga tao na masyado siyang nasisiyahan habang nagtatrabaho ng husto ang bansa, katulad din ni Franklin Roosevelt na mas gusto ang magpahinga sa kanyang yate, na ikinasama ng loob ng mga taong naniniwalang dapat niyang harapin ang mga suliranin ng bansa mula sa Oval Office at hindi mula sa isang barko. Sa mga sumunod na dekada, si George W. Bush ay kilala sa kanyang mga retreat sa rancho habang may digmaan sa Iraq, kung saan kinukwestiyon ng mga kritiko kung paano siya nagpapahinga samantalang may nangyayaring digmaan. Ang bakasyon ni Barack Obama sa Martha's Vineyard ay nagdulot din ng kontrobersya, lalo na sa panahon ng krisis pang-ekonomiya, na gustong makita ng mga tao siya sa Washington na nagsusulong ng mga isyu sa halip na mag-surf. Sa panunungkulan ni Donald Trump, siya ay kinutya sa gastusin ng kanyang madalas na paglalakbay, lalo na sa paglalaro ng golf. Hanggang Mayo 2019, itinuturing na ang mga kanyang paglabas para maglaro ng golf ay nagkakahalaga ng higit sa 102 milyon, na 81 milyon ang nagastos para sa mga biyahe sa Florida, 17 milyon daw sa New Jersey at hindi bababa sa 3 milyon sa isang 2 araw na pagtigil sa Scotland noong 2018. Pati na rin ang $1 million na idinagdag para sa maikling pagbisita sa kanyang resort sa Los Angeles. Pinagtanggol ni Trump ang mga gastusin na ito bilang bakasyon ng trabaho upang bawiin ang mga kritisismo hinggil sa ang labis na oras ng pagpapahinga. Bago maging presidente, hindi sa anumang paraan nahiga si Trump. Nakikipag-ugnayan siya sa iba't ibang mga proyekto, mula sa real estate at casinos hanggang sa mga hotel at konting TV reality. Ang kanyang pribadong negosyo ay malawak at labis na abala siya, at tubiliin natin ang usaping ito. Sa loob ng mga taon, nakatuon ang karera sa negosyo ni Trump sa larangan ng real estate na nakatuon sa pagbabago ng mga gusali, mga hotel, casino at golf course. Bumuo siya ng kanyang karera noong 1968 sa kumpanya ng kanyang ama, ang Trump Management, na pinamahalaan niya noong 1971 at pinalitan ng pangalan sa Trump Organization noong 1973. Sa unang pagkakataon, nagtrabaho si Trump sa mga tirahan para sa middle class sa mga lugar tulad ng Brooklyn, Queens at Staten Island. Ang isa sa kanyang mga unang proyekto ay ang pag-renovate ng Swifton Village, isang apartment complex sa Cincinnati na binili ng kanyang ama para sa $5.7 million pagkatapos ng foreclosure noong 1962. Noong 1968 na siya ay nakapagtapos sa kolehiyo, kumikita na si Trump ng 1 milyon taon-taon sa mga regalo mula sa ama. Ang kanyang unang malaking proyekto sa Manhattan ay ang Grand Hyatt Hotel, isang proyekto na maglalagay sa kanya sa sentro ng merkado ng real estate. Ang gusali ay dating Commodore Hotel na malubha ng napabayaan malapit sa Grand Central Terminal. Binago ni Trump ito sa pamamagitan ng paglagay ng glass facade at pagdagdag ng isang atrium. Pagkatapos magbukas bilang Hyatt noong 1980, sumikat si Trump. Noong 1981, binili at pinatanyag niya ang isang gusali sa 3rd Avenue sa New York, ginawang Trump Plaza, isang cooperative apartment kung saan ang mga inquilino ay may-ari ng bahagi ng property.
Noong 1980, tinanggal ni Trump ang makasaysayang tindahan na Bonwit Teller upang ipatayo ang Trump Tower na nagresulta sa isang sigaw ng publiko ng pabagsakin ng Trump Organization ang mga mahahalagang Art Deco sculptures sa fasad na ipinangako nila sa Metropolitan Museum of Art. Ang Trump Tower, isang 58 taas na gusali sa sentro ng Manhattan, ay natapos noong 1983. Ang proyektong ito ay nakasangkot sa mga komplikadong pagnenegosyo para sa pag-acquire ng gusali ng Bonwit Teller, mga kalapit na lupa at karapatan sa hangin sa katabing property. Noong 1978, binigyang diin ng New York Times na ang tagumpay ni Trump ay bunga ng kanyang tibay ng loob at kasanayan sa pagnenegosyo. Noong 1984, inanunsyo ni Trump ang intensyon na magtayo ng isang maliit na lungsod sa New York sa pinakamalaking di pagkaunlad na area ng lupa sa Manhattan. Unang tinawag na Television City at pagkatapos ay Trump City, ang proyekto ay nakaplano na maglaman ng halos 8,000 apartment at condo para sa mga halos 20,000 residente, mga 10,000 slot para sa parking, 3.6 milyong square feet ng espasyo para sa mga studio ng TV at sine at 2 milyong square feet para sa mga high-end na tindahan. Ang sentro ng proyekto ay ang isang napakataas na gusali na tatayo ng 76 palapag na magpapalitaw sa mga palibot na gusali. Noong 1988, binili ni Trump ang Hotel Plaza sa Manhattan para sa $400 million kung saan inilagay niya ang kanyang asawa, si Ivana, bilang tagapamahala at nagpasimula ng renovasyon. Sa parehong taon, binili ni Trump kasama si Merv Griffin at Resorts International ang Casino Taj Mahal sa Atlantic City. Ipinasinaya ang kasino noong Abril ng 1990 na nagkakahalaga ng $1 and gone billion na kung saan ito ang pinakamahal na kasino sa mundo noon, ngunit pinansyal na sinuportahan ng $675 million sa junk bonds na mataas ang interes na naging sanhi ng pagbagsak nito noong sumunod na taon. Upang mapanatili ang pagkabigo, pumayag ang mga bangko at mga nagmamay-ari ng bonds na ayusin ang utang. Nakalabas sa pagbagsak ang Casino Taj Mahal noong Oktubre 5, 1991, kung saan pinapamahagi ni Trump ang 50% ng pag-aari sa mga nagmamay-ari ng bonds sa palitan ng mas mababang interest rates at mas mahabang oras para sa pagbabayad. Upang maibsan ang presyur ng kalakalang pinansyal, binenta rin ni Trump ang kanyang kumpanyang pang-eroplano na Trump Shuttle at ang kanyang 282 pisong barko na Trump Princess. Noong 1996, binili ni Trump ang isang tangkehan na 70 palapag na gusali sa Wall Street 40 sa Manhattan na itinala at binansagan bilang Trump Building. 2 taon pagkatapos, sa pakikipagtulungan sa Conseco, binili ang building ng General Motors para sa $878 milyon na pangunahing pinansyal na sinuportahan ng $700 milyon na utang mula sa Lehman Brothers, kung saan isang akusasyon na nag-invest lamang si Trump ng 15-20 milyon ng kanyang sariling puhunan. Noong 2001, natapos ni Trump ang pagtatayo ng Trump World Tower na may 72 palapag malapit sa United Nations at sinimulan ang development ng Trump Place, isang malawak na complex sa tabi ng Hudson River. Bukod dito, tinatampukan din niya ang commercial space sa Trump International Hotel and Tower sa Columbus Circle na binili noong 1996 kasama ang ilang milyong square feet ng iba pang mga premium na property sa Manhattan. Noong 2002, binili ni Trump ang dating Hotel Del Monaco sa Manhattan. Ito'y inayos at noong 2004, binuksan ito bilang Trump Park Avenue, isang 35 palapag na luxury condo building. Sa lungsod ng Beverly Hills, California, binili ni Trump ang isang bahay sa Rodeo Drive North noong 2007 sa halagang $7 million. Sa sumunod na taon, binili niya ang katabing bahay ng Pangulo ng Gabon, si Omar Bongo, sa halagang $1035 million. Gayunpaman,
Noong 2009, ibinenta niya ang ikalawang pag-aari na ito sa halagang $9.5 million na humantong sa pagkawala ng $850,000. Noong 2016, ang bahay na ito ay muli ipinapagbili para sa halos 30 milyon. Nagbigay din si Trump ng mga lisensya para sa paggamit ng kanyang pangalan at imahe sa iba't ibang real estate ventures, kabilang ang dalawa sa Florida na sa huli dumaan sa foreclosure. Noong 2006, binili ni Donald Trump ang many property sa Scotland na may layuning itayo ang isang golf resort. Bagaman may paglaban mula sa mga residente at ang protected environmental status ng lugar, tinatalakay ng dokumentaryo na You've Been Trumped noong 2011 ang alitan sa pagitan ni Trump at ng mga residente. Noong 2015, hindi tagumpay si Trump sa kanyang pagtatangkang pigilin ang pagtatayo ng isang offshore wind farm malapit sa kanyang resort. Noong 2019, iniulat ng Heritage Natural Scotland na nagdulot ng dimaarong pinsala ang golf course sa lokal na mga dune na humantong sa pag-alis ng espesyal na environmental status ng lugar noong 2020. Noong 2014, binili ni Trump ang Turnberry Golf Resort sa Scotland na madalas na lugar ng Open Championship. Gayunpaman, matapos ang pag-atake sa Capitol noong 2021, nagpasiya ang Royal and Ancient Golf Club na huwag gawin ang Open habang ito ay konektado kay Trump. Naglalagay siya ng kanyang pangalan sa iba't ibang real estate ventures at produkto na may iba't ibang resulta. Noong 2011, tinataya ng Forbes ang kanyang brand sa halagang 200 milyon. Bagaman, itinatag-uyod ni Trump na nagkakahalaga ito ng 3 bilyon. Maraming developer ang nagbabayad kay Trump para itaguyod ang kanilang mga property at gamitin ang kanyang pangalan upang mang-akit ng mga mamimili, kahit na hindi siya ang tunay na may-ari ng karamihan sa mga gusaling ito. Iniulat ng Forbes na ang kanyang mga anak ang pangunahing namamahala sa licensing part ng kanilang negosyo na tinatayang nagkakahalaga ng mga 562 milyon, kung kaya't ito ang pinakamahalagang asset niya. Sa kasalukuyan, mayroong 33 mga proyektong nasa proseso ng lisensya kabilang ang 7 hotel kondominyo na may tatak na Trump International Hotel and Tower. Gayunpaman, malamang na bumaba ang halaga ng tatak na Trump mula nang magsimula ang kanyang kampanya bilang Pangulo. Noong 2015, isang survey ay nagpakita na ang mga consumer na may mataas na kita ay unti-unting nagsimulang makita ang tatak na Trump na mas hindi prestihiyoso at glamoroso. Ang pagbaba ng atraksyon ng tatak ay nagdala sa ilang consumer na iwasan ang mga produkto na konektado kay Trump at sa isang notable na pagbaba sa mga reservation sa mga hotel ng network. Bukod sa real estate, may mga malalaking investment din si Trump sa mga profesional na sports ventures. Mula pa noong dekada ng 1980, ilang beses siyang nagtangkang bumili ng isang NFL team, ngunit wala siyang tagumpay. Sa kalahati ng dekada ng 1980, siya ay bumili ng New Jersey Generals sa US Football League, USFL. Ang liga ay nagsampa ng kaso laban sa NFL na umaasa na mapilit ang isang pag-isa. Bagaman sa teknikal na panalo ang USFL, hindi ito nagresulta sa inaasam na pag-isa o kahalagahang pinansyal. Matapos ang pagbagsak ng USFL, patuloy na isinagawa ni Pangulong Trump ang kanyang pampublikong pagtutol sa NFL na hinihiling ang isang boycott laban sa mga protesta ng pagsakay sa tuhod sa oras ng pambansang awit ng mga manlalaro. Nagpakita siya ng matibay na suporta sa college football, lalo na sa Timog, kung saan siya madalas na nanonood ng mga importanteng laban at kadalasang nai-welcome ng mainit. Pinagtulad ng historiador na si Nicholas Sarantakis ang posisyon na ito sa paraan kung paanong ginamit ni Pangulong Richard Nixon ang football bilang isang entablado sa politika. Ayon sa The Hill, naging paboritong para kay Trump ang college sports dahil sa mga kasalukuyang alitan sa NFL at NBA.
Si Trump, na mahilig sa golf at may-ari ng iba't ibang golf courses, ay tagahanga ng profitabling live tour na nagdaos na ng 5 torneo sa kanyang mga golf courses mula nang ito ay unang magsimula noong Hunyo ng 2022. Sa mga malalim na ugnayan sa Saudi Arabia, si Trump ay naglaro ng golf kasama si Yasser Al-Rumayyan, gobernador ng pampublikong pondo ng pamumuhunan ng Saudi, na iniisip na mamuno sa live tour sa isang inaakalang kasunduang 100 bilyon. Sa pagkakaroon ni Trump, ang impluensya ng Saudi sa golf ay maaaring lumaki. Bukod dito, mayroong matatag na koneksyon ang dating Pangulo sa mga personalidad sa larangan ng sports. Sa gabi ng eleksyon, kasama ni Trump ang hockey legend na si Wayne Gretzky, ang CEO ng UFC na si Dana White at ang kampeon ng US Open sa golf noong 2024, si Bryson DeChambeau. Nakatuon ang kanyang portfolio ng pamumuhunan, karamihan sa mga merkado ng pinansyal at commodity na may hindi kukulangin sa $17 million sa mga shares, kung saan ang sektor ng real estate ang pangunahing nais niyang paglagyan ng puhunan. Noong 2011, dahil sa pagbagal ng merkado ng real estate at sa mababang interest rates, nagsimula si Trump na mag-focus sa mga shares na naging isang maaasahang mapagkukunan ng kita sa pamamagitan ng dividends at pagtaas ng halaga. Hanggang 2014, nakamit niya ang kita sa 40 sa 45 na mga binilang shares na may malalaking kita mula sa mga pamumuhunan sa mga kumpanya tulad ng Bank of America, Boeing at Facebook na umaabot sa milyon-milyong dolyar sa return. Noong 2015, umaabot sa 33.4 milyon hanggang 87.9 milyon ang halaga ng kanyang mga shares. Saklaw ang mga sektor tulad ng technology, langis, pharmaceutical at manufacturing. Kabilang sa mga kumpanya na mayroon siyang pagmamay-ari ay ang mga higanting tulad ng Apple, Nike, Coca-Cola at Google. Umaabot sa higit sa 78 milyon ang halaga ng kanyang portfolio ng pamumuhunan sa iba't ibang assets tulad ng shares, bonds at funds na pinamamahalaan ng kilalang kumpanya tulad ng JP Morgan, Barclays, Deutsche Bank at Oppenheimer. Nag-i-invest din si Trump sa mga maliit at katamtamang kumpanya tulad ng Tesla, pati na rin sa mga international funds sa Europa at Asia. Ang kanyang pinakamalaking pamumuhunan sa mga funds ay nasa BlackRock's Obsidian Fund na tinatayang nagkakahalaga ng $25 hanggang $50 million. Bukod dito, meron siyang humigit kumulang na 16.2 milyon sa pamamahala ng pondo ng Barron. Ang mga kita mula sa kanyang mga pamumuhunan ay karamihang nagmumula sa dividends at capital gains. Si Trump ay mayroon ding mga titulo ng US Treasury at tunay na ginto na tinatayang nagkakahalaga sa pagitan ng $100,000 at $250,000. Sa mga ari-arian at investisyon na nagdudulot ng patuloy na daloy ng kita sa pamamagitan ng mga dividend at kita mula sa kapital, hindi nakakagulat na siya ay isa sa pinakamayaman na mga presidente sa mundo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-click sa card na ipinapakita sa screen ngayon upang makita ang higit pang mga video. Simula pa lamang ng paglabas ni Donald Trump sa pintuan ng kanyang tahanan, isang mabusising inihandang operasyon ang pumapasok sa aksyon. Anuman ang paraan ng paglipad niya sa bansa sa isa sa kanyang magarbong eroplano, pagbiyahe sa isang kumpol ng mga sasakyan na bala-protektado o pag-navigate sa iconic Trump Princess, bawat kilos ay balot sa lihim at presisyon. Ano nga ba ang kailangan upang i-relocate ang isang dating presidente na may napakalaking pampublikong profile incognito? Sa video na ito, tinatahol namin ang mga layers ng mga highly secure at ultra-luxurious na paglalakbay ni Trump mula sa himpapawid hanggang sa dagat at lahat ng nasa pagitan, kaya't maging handa sa pagpasok sa mundo ng mga private jets, custom cars, helicopters at antas ng diskresyon na karapat-dapat na makipagsabayan sa Pangulo.
Nang walang paligoy, mag-umpisa na tayo. Private jets ni Trump. Kapag iniisip mo ang isang paliparan ng langit, maaari mong isipin ang isang military aircraft na puspos ng armas. Ang Boeing 757 ni Donald Trump, na kilala rin bilang Trump Force One, ay nagbibigay ng panibagong kahulugan sa luho, kapangyarihan at seguridad. Binili para sa 100 million noong 2011, ang eroplanong ito ay isang tunay na flying palace, nagbibigay ng isang kahit na anong hindi malilimutang karanasan sa langit. Ang paglipad sa 32,000 paa, paikot na napapaligiran ng kasaganahan, nakarapat dapat sa isang 5 bituin na hotel, lahat sa loob ng isang fortress ng seguridad. Ang pagpasok sa Trump Force One ay parang pumasok sa isang pangarap na material na ginto. Ang mga pasadyang interior ay nagpapakita ng mga ginto na mga accessories at napakagandang mga wooden panels, naglalabas ng isang atmosfera ng yaman at pagmamay-ari. Na may isang espasyos na kabin na idinisenyo para sa kaginhawahan at eksklusibidad. Ang eroplano ay nagdadala lang ng 43 na mga pasahero sa halip ng orihinal na 220 na sinisigurado na bawat isa sa sakay ay makakaranas ng pinakamataas na antas ng luho. Mula sa mga malambot na almohadilya sa paa hanggang sa elegante na ilaw sa itaas, bawat detalye ay umaalsa ng kahusayan. Hindi ito lamang isang paglipad, ito ay isang karanasan. At bibigyang diin natin ang mataas na punto ng palasyong ito sa langit, ang pribadong silid-tulugan. Kalimutan ang mahigpit na upuan sa eroplano na kinalakihan mo. Ang Trump Force One ay nag-aalok ng isang kama na king size na may kasamang marangyang kumot na nagpapalimot sa iyo na nasa itaas ka. Kailangan mo ng pagkaalam. Ang pribadong banyo na may shower ay tiniyak na makakababa ka ng pinabago para kang galing sa spa. Isipin na nagtatamasa ng kaginhawaan sa isang transcontinental na paglipad. Sino ba naman ang hindi gustong magpalit ng lugar kay Trump kahit sa isang araw lang? Siyempre, hindi magiging kumpleto ang isang paglalakbay ng walang libangan at hindi nagkukulang ang Trump Force One sa aspeto ito. Ang kanilang modernong sistema ng libangan ay may kasamang malalaking TV, surround sound at malawak na aklatan ng mga pelikula at palabas. Kung nais ni Trump na manatiling napapanahon sa mga pinakabagong balita, tamasahin ang isang klasikong pelikula o panoorin ang pinakabagong episode ng The Apprentice, maaari lamang nating isipin. Walang hanggan ang mga posibilidad. Parang pagkakaibigan ng personal na sinehan sa kaitaasan, pagkatapos bakit ka magtitiis sa kakaunti? At naroon din ang karanasan sa pagkain. Maaaring isipin na ang pagkain sa eroplano ay katumbas ng nakakasuyang pagkain na nilutong sa microwave. Ngunit sa Trump Force One, ang kusinang ganap na kasangkapan ay maaaring magluto ng anumang paboritong putahe ni Trump, mula sa isang well-done na beefsteak hanggang sa fast food favorites. Ang lugar ng pagkain na may kasamang elegante at komportabling upuan ay nag-aalok ng tamang ambayente para sa isang sosyal na hapunan sa 30,000 talampakan. Parang isang 5 bituin na restauran ang naipit sa langit, tiyak na ginagarantiya na bawat hapunan ay isang kaganapan sa sarili nitong. Gayunpaman, hindi natin dapat kalimutan ang isa pang bahagi ng palasyong ito sa himpapawid, ang seguridad. Sa mundo kung saan mahalaga ang seguridad, lalo na para sa isang dating pangulo, ang Trump Force One ay mayroong pinakamahusay na mga sistema ng komunikasyon at seguridad. Ang mga bintana na balaproof at isang pinatibay na istruktura ay nagbibigay ng karagdagang proteksyon na ginagawang ang eroplano na ito ay isang tunay na nakabuburol na palasyo sa himpapawid. Kung si Trump ay nasa pangangasiwa ng mga negosyo na mataas ang panganib o simpleng nagpapahalaga sa isang tahimik na sandali, maaari niyang gawin ito na may buong kapayapaan ng isip. Sa bandang huli, kapag si Donald Trump, ang huling bagay na nais na mangyari ay ang isang maalon na biyahe sa pangitain o sa literal.
Gayunpaman, hindi nagsimula ang pakikilahok ni Trump sa langit sa 757 na ito. Bago ang Trump Force One, mayroon ng Boeing 727, ang orihinal na simbolo ng kayamanan at estado ni Trump sa ere. Inakda noong 1997, ang eroplanong ito na may 3 makina ng jet ay may maraming mga luho tulad ng mga seatbelt na may ginto, isang pribadong silid at isang dining area na karapat-dapat sa mga royalty. Ngunit dahil sa pag-ubos ng gasolina sa 3 makina, ang 727 ay mahal sa operasyon. Nagkakahalaga ng hanggang sa $10,000 kada oras ng paglipad. Hindi nakapagtataka na pinili ni Trump ang isang mas epektibo ngunit hindi kukulangin sa luho na 757. Sino ang nagsabing ang kasuswaylan ay hindi maaaring maging praktikal? At hindi din natin dapat kaligut-ligutin ang Cessna Citation X ni Trump, isang pang-eksekutibong jet na may 9 na upuan na kilala sa kanyang bilis. Sa huli, pagdating kay Donald Trump, pati na ang eroplano ay kailangang maging pinakamabilis. Binili noong 1997, ang Citation X ay patuloy na naroon sa flota ni Trump sa kanyang kampanya. Nagdadala sa kanya mula sa rally sa halos supersonic na bilis. Gayunpaman, may kakaibang katangian din itong eroplano. Noong 2016, pinansin ni Trump ang atensyon sa pagpatuloy sa paglipad ng Citation X kahit na ang kanyang rehistro ay lumampas na, isang pagkakamali na isinisya niya sa FAA. Sa kabila ng insidente na yon, nanatili ang Citation X bilang isang mahalagang bahagi ng flota ni Trump hanggang sa ito ay ibinenta noong 2024. Bukod sa mga jet, ang flotang panghimpapawid ni Trump ay binubuo rin ng iba't ibang mga helikopterong Sikorsky S-76 na tatalakayin natin ng higit pa sa video na ito. Bawat isa'y kasinlaki sa maaaring isipin. Isipin ang mga upuan na balat, mga detalye sa ginto at mga panel na gawa sa African mahogany na lumikha ng isang sopistikadong kapaligiran na ginawang VIP kahit mga maikling biyahe. Ang mga helikopterong ito na may tatak na Trump ay higit sa simpleng mga eroplano. Sila ay mga deklarasyon ng kapangyarihan at estilo sa himpapawid. Ngayon, habang hinahanap ni Trump ang pagkapangulo noong 2024, patuloy pa ring tampok ang Trump Force One sa kanyang flota, isang simbolo ng kanyang kadakilaan. Maging sa pagtatanghal ng kanyang mga meeting o sa pulong ng mataas na antas, ang iconic na jet na ito ay nagtataglay ng pansin ng mundo. Sa universo ni Donald Trump, ang paglalakbay ay hindi lamang pumunta mula isa punto patungo sa isa pa, kundi pagbibigay ng pahayag. At sa Trump Force One, ang pahayag na iyon ay malinaw at epektibo. Kapangyarihan, kagandahan at higit sa lahat, kaligtasan. Sino nga ba ang hindi gustong umiikot na ganoon? Ngunit ano ang nangyayari kapag hindi naglilipad si Trump sa kalangitan? Sa lupa, ang kanyang flota ng mga sasakyan ay nagpapakita ng parehong kahalagahan at atensyon sa detalye na matatagpuan sa Trump Force One. At ito, ano ang ilan sa mga iconic na sasakyan ni Trump? Flota ng sasakyan. Una sa listahan, ang iconic na limusina ni Trump, isang Cadillac na binadjet na nililimi ang kahulugan ng luho. Ngunit huwag kang magpahamak sa kanyang nakaluluhang panlabas. Ang limusina na ito ay isang tanggulan sa mga gulong na may panlabang disenyo upang pigilan ng bala at pampasabog. Ito ay nagsigurado ng kaligtasan ni Trump sa anumang banta. Ang lilimang salamin, hindi lang ito upang magpakita. Nag-aalok ito ng pinakamataas na privacy na pinanatili ang mundo sa labas at ang iyong mundo sa loob. Doon sa loob, iyon ang lahat ng iyong inaasahan at higit pa. Malambot na mga upuan ng balat, isang minibar na puno ng pinakamahusay na likido, at mga kagamitang pangkomunikasyon ng henerasyon upang papayagan kay Trump na magpatuloy sa negosyo kahit habang lumilipad sa kalsada. Ito ang pinakapantay na kapanatagan at kabatiran. Ngunit mag-isip ka ng mas mababa,
Pagkatapos nito, narito ang personalisadong SUV ni Trump, isang halimaw ng sasakyan na idinisenyo upang sakupin ang parehong urban jungle at malawak na labas. Ito ay hindi lamang isang karaniwang SUV. Ito ay isang makina na may advanced na mga feature sa seguridad tulad ng armored glass at reinforced body panels. Isipin mo ito, si Trump ay papunta sa isang rally at bigla na lamang ang kalsada sa harap ay nagiging masalimuot. Walang problema. Ang SUV na ito ay kumakain ng rough terrain sa almusal, tiyak ang maayos at ligtas na biyahe. Sa loob, ito ay ang pangarap ng isang tech enthusiast. Mayroong satellite phones, entertainment systems, at isang maluwag na kabin na sapat para makapag-stretch at mag-relax. Hindi ito lamang tungkol sa proteksyon. Ito ay tungkol sa tiyakin na si Trump ay magbiyahe ng komportable at may estilo, di mahalaga kung saan magdadala sa kanya ang daan o ang kakulangan nito. Ngayon, maglipat tayo sa isang klasikong bagay. Ang Rolls-Royce Silver Cloud ni Trump ay ang epitome ng walang katapusang elegansya. Ang vintage na ito ay hindi lamang isang sasakyan, kundi isang piraso ng kasaysayan ng automotive. Sa mga eleganteng linya at gawaing kamay sa loob, pinapakita ng Silver Cloud ang pagpapahalaga ni Trump sa klasikong sining. Isipin ang mga ulo na nagsiikutan kapag dumadaan itong sasakyan sa kalsada. Ang kanyang presensya ay isang pagpupugay sa isang panahon kung saan ang elegansya at sopistikasyon ang namumuno sa mga kalsada. Ang Rolls-Royce Silver Cloud ay hindi tungkol lamang sa pagdating sa isang lugar. Ito ay tungkol sa pagdating ng may estilo. Sa usaping estilo, hindi natin maaring kalimutan ang Bentley Continental GT ni Trump. Kilala ito para sa kanyang malakas na performance at marangyang interior. Itong kotse ay paborito sa gitna ng mga elitista. Ang mga upuan na yari sa kamay, na napa, at ang high-tech sound system ng Bentley ay nagpapadama sa espesyal nito. Ngunit huwag kang padamhin ng kanyang tahimik na interior. Sa ilalim ng hood, ang Continental GT ay isang hayop na may malakas na makina na nagbibigay ng isang kakaibang karanasan sa pagmamaneho. Ito ay isang sasakyang perpekto na pinagsasama ang pagkahilig ni Trump sa bilis at luho, isang kombinasyon na kapanapanabik at sopistikado. At siyempre, ang interes ni Trump sa mataas na performance ay hindi lamang sa Bentleys at Rolls-Royces. Siya ay dating nagmamay-ari ng Lamborghini Diablo, isa sa pinakamalalaking supercars na kailaman nilikha. Eleganteng, mabilis at walang duda na mapangahas, ang Diablo ay isang sasakyang nakakapukaw ng pansin. Bagaman sa huli naghiwalay si Trump sa Italian na halimbawang ito pa rin ay isang makabuluhang bahagi ng kanyang kasaysayan sa pagmamaneho. Ang Lamborghini Diablo ay hindi lamang isang kotse, ito ay isang pahayag na nagpapakita ng pagkagusto ni Trump sa mga bagay na di pangkaraniwan. At pagkatapos, mayroon pa ang Mercedes-Benz SLR McLaren, isang sasakyang kakaiba kahit na sa kahanga-hangang koleksyon ni Trump. Sa kanyang inspiradong disenyo ng Formula 1 at mga wing-like doors, ang SLR McLaren ay katulad na malakas at maganda. Sa ilalim ng hood, ang isang V8 supercharged na makina ay humahagulgol sa buhay, nagbibigay ng karanasang pagmamaneho na puno ng kuryente. Ang Mercedes-Benz SLR McLaren ay hindi lamang isa pang kotse, ito ay patotoo sa pagpahalaga ni Trump sa state-of-the-art na teknolohiya at high-performance engineering. Hindi maiiwasan ang tanong, anong pakiramdam ang magkaroon ng isang sasakyang kasing kapanapanabik na imanibela habang ito'y isang obra ng sining sa industriya ng transportasyon? Ngunit hindi lahat ay tungkol sa bilis at luho. Ang koleksyon ng sasakyan ni Trump ay kinabibilangan ng kakaiba ngunit elegante Cadillac Elante, isang convertible V8 na ibinigay ng Cadillac sa kanya at pininturahan sa paboritong kulay ni Trump, ginto, syempre. Ang sasakyang ito ay hindi lamang isang piraso ng paksa,
kundi pati na rin isang paraan ng transportasyon. Sa kanyang elegante na disenyo at marangyang interior, nagpapakita ang Cadillac Elante ng pagmamahal ni Trump sa mga sasakyan na kakaiba at puno ng personalidad. Sa isang nakabibiglang pagbabago, mayroon din si Trump isang Tesla Roadster, isang buong elektrikong sports car na tila hindi tugma sa kanyang pampublikong posisyon tungkol sa pagbabago ng klima. Gayunpaman, idinadagdag ng Tesla Roadster ang isang di inaasahang at environmentally friendly na touch sa kanyang koleksyon. Sa kanyang sports design at zero emissions, ito ay nagpapakita ng isang kakaibang aspeto ng interes sa sasakyan ni Trump. Kasing inobatibo at kasindak-sindak, at kapag iniisip mo na hindi na maaaring mas malaki ang kakaibang ugali ni Trump pagdating sa mga sasakyan, dumarating ang Orange County Chopper na binabalot sa 24 karat na ginto. Ang itong custom-made na motorsiklo na may mga piraso ng tunay na ginto ay nagpapamalas ng pagpapahalaga ni Trump sa kasaganahan. Binuo ni Paul Chutel Sr., isa sa mga founder ng Orange County Choppers, ang motorsiklong ito ay hindi lamang isang obra ng sining, kundi pati na rin isang paraan ng transportasyon. Ang 24 karat gold chopper ay ang pinakamataas na kasaganahan at craftsmanship. Bakit magtatalo sa isang karaniwang motorsiklo kung maaari kang magkaroon ng isang ginawa mula sa ginto? Mula sa limusina hanggang sa motorsiklo, ang koleksyon ng mga sasakyan ni Trump ay kakaiba. Ang bawat sasakyan ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon. Ito ay isang pahayag, isang salamin ng personalidad ni Trump at ng kanyang pagmamahal sa kakaiba. Kaya sa susunod na pagkakataon na makita mo ang isang elegante na limusina o isang humahaginit na supercar, tanungin mo ang iyong sarili, anong sinasabi ng iyong sasakyan tungkol sa iyo? Sapagkat sa kaso ni Trump, ang kanyang mga sasakyan ay nagsasabi ng lahat. At pagdating sa kadakilaan, ang marangyang pamumuhay ni Trump ay hindi limitado sa karagatan. Sa mga paglalakbay, sa eroplano, ang kanyang pampalipad na helikopter ay napaparapal sa kanyang mga jet at yate, pareho sa kasaganaan at kakayahan. Tingnan natin ng malapitan ang yacht ni Trump na perpektong pinagsasama ang kahusayan, kasaganaan at mga estratehikong presisyon. Sa karagatan, si Donald Trump ay naglalayag ng may estilo sa loob ng Trump Princess, isang marangyang sasakyang pandagat na sumisimbolo sa kanyang marangyang estilo ng pamumuhay. Ito ay hindi ordinaryong yacht, kundi isang palasyong lumulutang na sumasalamin sa yaman, kapangyarihan, at walang tigil na paghahangad sa kasaganaan. Bago bilhin ni Trump ang obra maestra na ito, mayroon itong buhay na kasindak-sindak tulad sa alinmang istoryang isinalaysay ng pinakamayaman sa mundo. Ang kwento ng marangyang yacht na ito ay nagsimula kay Adnan Khashoggi, isang dealer ng armas na kilalang sa kanyang magarbo at poderosong koneksyon. Noong dekada ng 1970, ipinaukit ni Khashoggi sa kilalang designer na Briton na si John Bannenberg ang paglikha ng pinakamasindak na yacht na nakikita. Ang resulta ay ang Nabila, isang obra maestra na may habang 86 metro na nagkakahalaga ng higit sa $35 million upang itayo. Ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang sa kanyang sukat, kundi sa kanyang siningilin na interior na idinisenyo ng Italianong si Luigi Stuccio. Isipin ng isang sasakyang pandagat na sobrang mararahuyo na ang halaga ng loob nito ay mas mahal kaysa sa buong yacht. Pinangalanan sa pangalan ng anak na babae ni Khashoggi, ang Nabila ay inilunsad noong 1980 at ito ay isang kahangahangang likas na yaman at karangyaan. Ito ay nilikha upang maging lubos na self-sufficient, may bakery, salon ng kagandahan, sinehan na may 800 pelikula sa aklatan at kahit na isang ospital na may operating room. Ito ay hindi lamang isang yacht, kundi isang lumulutang na imperyo.
May 52 katao sa tripulasyon, isang helipad at 200 metro na balsa para sa madaling akses sa baybay. Ang Nabila ay sumisimbolo ng pinakamataas na estado. Maaari itong makamit ang 17.5 na velosidad ng paglalayag na nakakalakbay ng 8,500 nautical miles sa isang solong tangke at nagpo-produce ng 45,000 litrong tubig bawat araw. Isipin mo ito, si Khashoggi ay madalas nagho-host ng mga marangyang party para sa 100 bisita sa Nabila. Bukod sa pagiging simbolo ng kayamanan, ang yacht ay naging isang mahalagang kasangkapan sa negosyo. Karaniwan ang pagpapasaya sa 5 mga pinuno ng estado at pagsasagawa ng mga negosyong pangkalakalan sa gitna ng dagat habang nasa bordo. Gayunpaman, nang mangailangan si Khashoggi ng isang pautang, inialok ang Nabila bilang garantiya, ngunit nawala ito nang hindi niya magapi ang kasunduan. Ang yacht ay ibinenta matapos magbigay ng panalo na alok si Donald Trump na nag-aabot ng 30 milyon kahit hindi pa siya nakabisita sa barko. Hindi nag-atubiling gawing ari-arian ni Trump ang Nabila. Naglaan siya ng 8.5 milyon para sa pagpapabuti ng kanyang yacht sa Netherlands kasama ang Amos. Ayos ulit ang balat na rebuild ang mga pangunahing makina at pinalitan ng 320 metro ng suede leather. Ang isa sa mga pinakamaharang kabin ay naging kwarto para sa bata at ang salon ng kagandahan ay naging isang paliparan. Inirename na Trump Princess. Ang yacht ay nagsimula mula sa Azores noong Hunyo ng 1988 at dumating sa New York noong ika-4 ng Hulyo sa oras para sa isang malaking handaan na inayos ng mga Trump. Ang Trump Princess ay isang marangyang fortalesa sa gitna ng dagat. Ang mga pader ng mga kabin ay may suede leather at bird's eye motif. Ang mga banyo ay dekoradong mga onyx na inukit ng mga pinakamahuhusay na manggagawa mula sa Italia. Ang Ruby Suite, isa sa mga pinakaluho ng kabin, ay may turtle shell ceiling, isang 3 metro na kama at isang lihim na daanan. Sino ba naman ang hindi kailangan ng isang lihim na daanan sa kanilang sariling yacht? Ang suite ng may-ari ay may kasamang isang boudoir na may mga salamin, isang onyx na banyo na may araw pattern sa sahig, isang barbershop chair at isang shower na may 12 butas na inukit sa anyo ng scallop shell. Mayroon pa ring isang sauna at isang pribadong elevator na nagdadala sa isang deck sa ilalim ng araw na may bar, pantry, video games at isang pabilog na pool na protektado laban sa bulletproof glass. Kung hindi ito luho na labis-labis, ano pa nga ba? Maliwanag na hindi lamang ginagamit ni Trump ang Trump Princess para sa pribadong cruises kasama ang kanyang pamilya. Sa mga buwang taginit, itinakbo ng yacht ang baybayin sa bandang silangan, nakikot sa marina sa Atlantic City harap ng Trump's Castle Hotel. Ang yacht ay available para sa piniling mga institusyon ng kawanggawa at malalaking manlalaro na naglalaan ng milyon sa mga kasino. Isang palabas ng nagmamay-aring kayamanan, ang Trump Princess ay isinasaad para pagmulan ng inggit sa lahat ng makakakita rito. Sa huli, ang Trump Princess ay hindi lamang isang yacht. Ito ay isang sagisag. Ito ay isang napakalaking kagamitan na sapat na nakakaiyak upang siilin kahit ang mga may-ari ng ibang malalaking yate. Ito ay isang lumulutang na salamin ng kapangyarihan, kayamanan at di maiiwasang luho na nagtatampok sa buhay ni Donald Trump. At sa wakas, hindi ba iyon ang lahat ng ating minimiti, isang talagang napakalaking buhay na pati ang ating mga laruan ay sobra para lamang sa simpleng paglilibang? At pagdating sa kadakilaan, ang marangyang pamumuhay ni Trump ay hindi inuukol lamang sa mga karagatan. Pagdating sa biyahe sa himpapawid, ang kanyang sasakyang panghimok ng helikoptero ay hindi nagpapapahuli sa luho at kahusayan ng kanyang mga hetyero at yate. Helikoptero,
Yumayayag sa langit ng may elegansya, ang mga helikoptero ni Donald Trump ay nagsasama ng pagiging mabilis, luho at estratehikong pagiging presiso ng lubos. Isang walang pagkukulang na salamin ng kanyang sarili. Sa isang daigdig kung saan ang panahon ay pera at ang kaligtasan ay mahalaga, ang pagpili ng dating Pangulo sa helikoptero kaysa sa mga pangkaraniwang paraan ng transportasyon ay lumampas sa simpleng kaginhawahan. Ito ay isang pinag-isipang desisyon na tiyak na nagbibigay ng kanyang kaligtasan at ang kailangang pribadong buhay para sa isang taong may kanyang uri. Ngunit ang mga ito ay hindi karaniwang helikoptero. Ito ay tunay na mga malalakas na flying fortress na isinaayos upang panatilihin si Trump sa harap ng kompetisyon at higit sa anumang kalituhan, literal man o pagwawalang diwa. Isa sa mga pangunahing kagamitan sa eroplano ni Trump ay ang Sikorsky S-76, isang himala ng modernong inhinyeriya na kumakatawan sa kombinasyon ng kaginhawaan at kaligtasan. Isipin ang paglalakbay sa langit sa isang tahimik na kabin salamat sa abanteng teknolohiya ng pagbawas ng ingay kung saan ang mahinhin na ugong ng mga rotor ay bihira ng makasira sa isang pribadong usapan o sa payapa at banayad na kalinawan ng isang paglalakbay sa mataas na kalupaan. Para sa isang tulad ni Trump na kinakailangan harapin ang mga masilang pag-uusap at mga desisyong mataas ang panganib kahit nasa biyahe, ang banal na katahimikan na ito ay hindi lamang isang kaginhawaan. Ito ay isang pangangailangan, ngunit hindi natin dapat pagkunwariin na lahat ay tungkol sa negosyo. Pagpasok sa Sikorsky S-76, tayo ay tinatanggap ng isang interior na sumasalamin sa kasaganaan. Ang maluwang na kabin ay may panoramikong mga bintana na nagbibigay ng tanawin mula sa taas, isang paalala ng kapangyarihan at impluensya ng pangalan ni Trump. Ang mga marangyang upuan na gawa ng may lubos na katiyakan ay siguraduhing bawat paglalakbay ay magiging kasing komportable ngunit elegante. At syempre, hindi kumpleto ang paglalakbay ni Trump nang walang mga sistemang pangaliwan na nasa pinakamataas na antas na nagbibigay ng siguradong palaging updated at aliwin kahit na libo-libo ng metro sa itaas ng lupa. Kahit na sa lahat ng kasaganaan, ang tunay na nagtatakda sa mga helicopter ni Trump ay ang kakayahang mag-responde ng mabilis. Sa isang mundo kung saan ang mga kalagayan ay maaaring magbago agad, ang abilidad ni Trump na maglipat mula sa isang lugar patungong isa pang lugar ay mahalaga. Mula sa pagitan ng mga pulong o mabilis na pagtakas mula sa panganib, ang Sikorsky S-76 ay maaaring bumaba at lumipad halos saan man, nagbibigay ng antas ng kaginhawaan na walang kapantay sa kanyang mga plano sa paglalakbay. Hindi ito lamang tungkol sa isang biyahe, kundi tungkol sa isang taktikal na kalamangan, isang paraan para kay Trump na laging nasa unahan. At tungkol sa pananatiling nasa unahan, ang seguridad ay isang patuloy na pag-aalala para sa isang taong gaya ni Trump. Ang mga helicopters ay nag-aalok ng isang kakaibang benepisyo sa ganitong paraan. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang langit ay ang tanging ligtas na lugar, nagbibigay daan sa mabilis na pag-ekstrakta mula sa anumang lokasyon sa unang tanda ng problema. Ang mga aeronave na ito ay maaaring mag-land sa mga ligtas at hindi inilantad na mga lugar, na lubos na nagpapahirap sa pagtukoy ng kanilang galaw ng posibleng banta. Sa mga sitwasyon ng emerhensya, ang kakayahan na agad na i-ekstrakta at protektahan si Trump ay hindi lamang mahalaga, kundi isang isyu ng pagligtas ng buhay. At mayroon din ang elemento ng pandaraya. Sa dulo, ano nga ba ang isang high-risk na sitwasyon na walang kaunting paglilinlang? Dito pumapasok ang mga helicopters na panggulo. Upang tiyakin ang kaligtasan ni Trump, madalas na nag-take off ang maraming parehong helicopters at bawat isa ay hindi maipagkaiba sa iba. Ang teknikang ito kilala bilang helicopter diversion
ay hindi lamang isang matalinong trick, kundi isang maingat na naistratehiya na ginagamit sa mga operasyon ng maximum na seguridad. Halos parang sa sine. Naisip mo na bang subukan ang pagkakakilanlan kung alin sa helicopters ang tunay habang sila'y nagliliparan sa langit? Ang misteryo na ito ay nagdaragdag ng isang elemento ng kapanabikan sa mga biyahe ni Trump, na tila mga eksena mula sa isang thriller sa pagsusupil. Ang mga helicopters na ginagamit ni Trump ay hindi limitado sa espasyo sa ere ng Estados Unidos. Habang siya ay nagdaan sa United Kingdom noong 2018, pinili niya ang paglipat mula London patungo sa kanyang golf course sa Scotland sa pamamagitan ng helicopter na iniwasan ng mga matraffic na daanan at nagpanatili ng lubos na kaligtasan. Ang logistika ng isang international helicopter trip na tulad nito ay tunay na kahanga-hanga na nangangailangan ng koordinasyon sa mga lokal na awtoridad at isang maingat na plano. Ito ay isang spektakulo ng kahusayan kung saan bawat detalye ay isinasaliksik ng maingat upang matiyak na ang lahat ay maganap ng walang aberya. Sa likod ng entablado, isang dedikadong koponan ng mga piloto, security at support staff ay walang pagod na nagtatrabaho upang maisagawa ng maayos ang mga biyahe na ito. Ang mga piloto, mga profesional na may malawak na karanasan sa paglipad kasama ang mga kilalang personalidad, sumasailalim sa isang mahigpit na pagsasanay upang harapin ang anumang sitwasyon na maaaring lumitaw sa panahon ng paglipad. Samantala, ang koponan ng seguridad ay nagsasagawa ng masusing inspeksyon sa eroplano at sa paligid bago ang bawat paglipad, gumagamit ng mga advanced na kagamitan sa pangangalaga upang ma-detect ang posibleng banta. Sa kabilang banda, ang koponan ng suporta ay tiyak na nag-aayos na lahat ng operasyon mula sa pagsasabuhay hanggang sa pagkain ay gumagana ng walang aberya. Pinapangalagaan na ang bawat paglipad ay maganap ng mabilis at maayos. Ngayon, pag-usapan natin ang usapin ng gastos. Ang pagmamantini ng isang flota ng mga huling henerasyon na helicopter ay isang malaking gastusin. Ang Sikorsky S-76, halimbawa, may halagang mga $15 million, hindi pa kasama ang mga patuloy na gastos sa pagmamantini at operasyon na umabot sa milyon-milyon taon-taon. Ito ay isang gastusin na kayang tustusan ng iilan lamang na mayaman. Para kay Trump, gayunpaman, ito ay isang maliit na puhunan kapalit ng kaginhawaan, seguridad at kasaganaan na maibibigay ng mga eroplano na ito. Bakit pumili ng mga helicopter? Bakit ang mga labis na mamahaling gastusin, mga komplikadong hakbang sa seguridad at maingat na pagpaplano? Ito ay dahil para kay Donald Trump, bawat sandali ay isang pagkakataon upang manatiling nangunguna, magmaneuver at manatiling matatag. Ang kanyang mga helicopter ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon, kundi isang pahayag ng kapangyarihan, isang kuta sa kalangitan at isang patotoo sa mga hangganan na kanyang handang gawin upang protektahan ang kanyang imperyo. Sino ba naman ang hindi gustong lumipad ng mataas na sinasamahan ng kasaganaan na may mundo sa kanilang mga paa at kalangitan bilang hangganan? Gayunpaman, bukod sa flota ng mga sasakyan, helicopter, pribadong jets at maging ang yate ni Trump, may isang piraso pa na kulang para makumpleto ang puzzle, ang kanyang seguridad. Mahalaga na tandaan na si Trump ay hindi maaaring magkaroon ng mga pahingang biyahe o bakasyon tulad natin. Kaya't maging alerto sa mga security na laging nasa paligid niya. Kailangan niyang bantayan sa lahat ng oras. Seguridad at diskresyon. Kapag usapang mga lihim at kakaibang biyahe ni Donald Trump, hindi nagpapahuli ang mga hakbang sa seguridad sa isang pelikulang sine.
Isipin ang isang matagumpay na produksyon kung saan ang bida ay laging binabantayan ng mga piling tauhan ng napakatapang, mahusay na pribado at elite na koponan ng seguridad na maayos na nahahaluan sa kapaligiran ngunit laging handang kumilos. Ito ay hindi isang kwento ng katang-isip kundi ang katotohanang nilikha ng United States Secret Service upang tiyakin ang seguridad ni Trump tulad ng isang hari sa kanyang kastilyo. Ang mga bantay ay isang koponan ng elite piniling mabusisi mula sa mga pinakamahusay, kilala sa kanilang galing sa katawan, matalim na instinct at matinding kahinahunan sa ilalim ng presyon. Sinasabi na paborito ni Trump ang mga gwapong ahente dahil kahit ang kanyang mga bantay ay kailangang tugma sa imahe. Kung hindi sila sapat, sila ay mapapalitan. Parang isang reality show, ngunit may mas maraming nasa linya. Ang teknolohiya sa likod ng mga sasakyan ni Trump at convoy ay kamangha-mangha na may advanced na mga sistema ng surveillance at komunikasyon sa bawat paraan ng transportasyon na ginagamit niya. Parang isang mobile command center, may real-time GPS tracking, encrypted communications at surveillance equipment na kayang mag-anticipate at neutralize sa mga banta. Sa mga biyahe sa hangin, pinalalakas ang seguridad. Ang personal na Boeing 757 ni Trump ay hindi lamang isang magarang paraan ng transportasyon, kundi isang lumilipad na kastilyo. Ang Secret Service ay nagtutulungan sa FAA, TSA at iba pang mga ahensya upang siguruhing ligtas ang bawat flight. Ang jet ay hindi lamang sagisag ng kaginhawaan. Ito ay mayroong pinakabagong security features sa aviation kasama na ang encrypted communication systems at kahilera anti-missile defenses. Ang ruta ng flight ay mahigpit na nakaplano. May mga alternatibong ruta at emergency landing points na handa at available kapag kinakailangan. Sa mga hindi inaasahan, mayroong backup plans at maging extra backup plans. Ngunit kung si Trump ay nasa lupa, dito pumapasok ang convoy, isang tunay na lumilipad na kastilyo kung saan bawat sasakyan ay naglalaro ng papel sa maayos na sinyopiya ng seguridad. Ang sasakyan ng piloto ay nangunguna sa daan, nag-iinspeksyon ng ruta para sa posibleng banta, habang ang sasakyan ni Trump ay napaliligiran ng isang pangkat ng mga kagamitan at suportang unit. Hindi lang ito tungkol sa pagpunta mula punto A patungong punto B. Ito ay tungkol sa palaging paghanda para sa anumang pangyayari na may patuloy na komunikasyon pabalik sa sentro ng komando upang tiyakin na ang bawat segundo ay magamit ng husto at na anumang potensyal na banta ay nauugnay. At kapag mayroong mali, pumapasok ang mga ligtas na tahanan, tunay na matibay na kastilyo na naaayos ng may estratehiko sa buong ruta ng biyahe ni Trump. Isipin ang mga ito bilang mga kuweba ng isang superhero handang magbigay ng kanlungan anumang oras. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng bunkers. Mga lugar itong may kumpletong kagamitan mula sa pangunahing supplies hanggang sa advanced na pasilidad medikal na tiyak na nagbibigay ng proteksyon kay Trump at kung kinakailangan, naglalaan ng tratamento sa anumang di inaasahang sitwasyon. Imahinang muli ang eksena, isang mabilis na pag-alis patungo sa isang hindi kilala na lugar kung saan si Trump ay nasa ligtas hanggang sa mawala ang banta. Ngunit ang infrastruktura ng seguridad ng Secret Service ay higit pa. Kasama na rito ang mga kontrabantayang hakbang na tila galing sa mga akdang spionage. Sinusuri ang electronic interference devices, patuloy na binabantayan ang mga pumapasok sa mga taong nasa kaganapan at mapanatiling mapanuri sa harap ng posibleng banta. Ang mga ahente na ito ay nagsasanay upang makilala mula sa potensyal na mang-aatake hanggang sa posibleng cyber-atake, tiyak na tiyakin na walang matiitirang pabaya sa misyon na panatilihing ligtas si Trump. At sa likod ng lahat ng teknolohiyang ito, may matatag na pundasyon ng tradisyonal na human intelligence. Ang Secret Service ay higit sa mga kagamitan at armas.
layunin nitong maagapan ang anumang banta. Ito ay kasama ang pagkolekta ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang pinagmulan, pagmamanman sa social media para sa pinakamaliit na senyales ng panganib at malapitang pagtutulungang alalay sa iba pang mga ahensya ng seguridad. Ang layunin, i-neutralize ang mga banta bago pa man makalapit kay Trump, ngunit ang mahalagang issue ay ang gastos. Ang pagprotekta kay Trump ay hindi lamang isang logistikong tagumpay, ito ay lubos na mahal. Sa loob lamang ng isang taon, nagastos ng Secret Service ang higit sa $1.3 milyong sa hotel at transportasyon. Ang halagang ito ay naglalaman ng halos $800,000 sa mga kwarto ng hotel, halos $300,000 sa upa ng sasakyan at mahigit na $260,000 sa mga biyahe sa eroplano at tren. Kung inakala mong ang pagpapanatili ng isang dating pangulo ay kasing dali ng pagkakaroon ng ilang bodyguard, mag-isip muli. Ito ay isang sopistikadong operasyon na hindi nagtitipid sapagkat sa kontekstong ito wala nang puwang para sa labis na pag-iingat. Kaya naman, kapag nakakakita ka ng komitiba na dumadaan ng mabilis o ng pribadong highway lumilipad sa itaas, alalahanin na hindi lamang ito tungkol sa paglipat. Kasali dito ang koordinasyon ng isang komplikadong istruktura ng seguridad. Bawat hakbang mas nakakahamon, lahat ay pinaghandaan upang tiyakin ang kaligtasan ng isang tao. At tiyak na handa ang serbisyong sekreto na gawin ang kinakailangan upang panatilihin si Trump na ligtas. Sa wakas, sa kanilang larangan ng trabaho, walang lugar para sa kapalpakan. Kung nasiyahan ka sa video na ito, huwag kalimutang bisitahin ang iba pang kahangahangang nilalaman sa aming channel. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video.